It is a strong reaffirmation of our commitment to develop the Davao region. It is a demonstration of our resolve to deliver what people in all regions deserve: a mass transportation system that can move commuters and commerce efficiently. Suporta sa modernization project sa Mindanao, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga ahensya ng gobyerno, inatasan ng Pangulo na tapusin na ang lahat ng water projects. Yung pag-aresto na lokal, meron din po akong multiple sources, nakapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado, paano at kung paano masuserve sa kanya. Arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte maaring manggaling umano sa local court. Ayon kay Attorney Harry Roque, Office of the Solicitor General, wala pang natanggap na impormasyon hinggil sa pag-aresto sa dating presidente. They could issue a warrant of arrest to anyone, but yung enforcement is another thing. PNP hindi isisilbi ang warrant of arrest ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling mayroon mang lumabas. Mas advanced lang po ngayon yung cognitive warfare because they can mimic actual personalities. This is the use of fake news or disinformation in order to shape the people's opinion. Pagdagsa ng mapanganib na deepfakes habang papalapit ang eleksyon, ibinabala ng Department of Information and Communications Technology. So around 700 checks still awaiting clearance at this stage. And of course, as I mentioned, there are still many who are yet to receive the checks, and we are again helping them along these lines and coordinating with the Saudi side along these lines. Nasa 700 OFW na kasama sa mga nawalan ng trabaho sa Saudi noong 2015 at 2016 makakatanggap na ng kabayaran ngayong Pebrero. Dagdag na 265 million pesos na pondo para sa mga nasalanta ng kalamidad sa Mindanao, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagsasaayos ng mga kalsadang binaha, ipaprioridad ng gobyerno. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Kasama ang mga miyembro ng gabinete, binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rehiyon ng Davao ngayong araw. Sinaksihan ng Pangulo ang paglulunsad ng mga mahalagang proyekto sa rehiyon, kabilang na ang may kaugnayan sa water security at transportasyon. Ito ang balita ni Nel Maribuho. It is a strong reaffirmation of our commitment to develop the Davao region. It is a demonstration of our resolve to deliver what people in all regions deserve: a mass transportation system that can move commuters and commerce efficiently. Ang Davao Public Transportation Modernization Project ay patunay ng pagnanais ng pamahalaan na maging maayos ang public transport system. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kanyang saksihan ang ceremonial signing ng naturang proyekto. Tiniyak ng Pangulo na patuloy na isusulong ng kanyang administrasyon ang modernisasyon sa Mindanao. Kaya naman inatasan niya ang Department of Transportation at Finance Department na hanapan ng pondo ang railway system project sa Mindanao. I'm ordering the Secretary of Transportation, the Secretary of Finance to work in tandem to explore financing sources for the 103-kilometer Tagum-Davao-Digos Railway. Sa oras na makumpleto ang transport modernization projects, ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, magsisilbi itong halimbawa sa ibang mga probinsya. Pinangunahan rin ng Pangulo ang pamamahagi ng land titles ng Department of Agrarian Reform sa Davao Region. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy na tutulungan ng pamahalaan ang mga magsasaka upang mapataas ang produksyon sa agrikultura at maitaas ang antas ng kanilang pamumuhay. Ang Agrarian Reform Act po ay hindi lamang nagbibigay ng titulo ng lupa. Patuloy ang suporta pagkatapos, dahil kung wala namang suporta ang ating mga magsasaka, kahit na may hawak na titulo, hindi kayang magsaka yan. Aabot sa 2,500 land titles ang naibigay sa Agrarian Reform beneficiaries. Pinuntahan rin ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon ng Davao City Bulk Water Supply Project. Isa ito sa pinakamalaking private bulk water supply facilities sa ilalim ng isang pribadong kumpanya.
Ayon sa Pangulo, malaki ang may tutulong nito upang maibsan ang kakulangan ng supply ng tubig. Kaya naman inatasan ni PBBM ang mga kinaukulang ahensya na tapusin na ang lahat ng water projects. Ito ay sa gitna na rin ng banta ng tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon sa bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa pagdagsa ng mapanganib na deepfakes habang papalapit ang eleksyon. Hinikayat naman ng DICT ang mga biktima ng deepfake sa bansa na makipag-ugnayan sa kagawaran upang matanggal ang online material. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Pati yung kaniyang audio recording, dinab dun sa video niya, to make it look like that she is endorsing a particular product where in fact she did not. Pinangangambahan din ng lalo pang paglalan ganitong fake news at disinformation habang papalapit ang 2025 midterm elections. At anila, posibleng hindi nila matugunan ang pagdagsa ng request upang alisin ang AI-generated false statements at false news. We believe that, especially with the upcoming elections, this particular threat might increase. And it might be, depending on the volume, we might be unable to cope with the volume of the expected influx of requests to take down AI-generated false statements and false news. Kaalinsabay naman ito umapela ang cybersecurity analyst na si Art Samaniego sa mga kongresista na magpasa na ng batas kaugnay ng ito ang pahayag sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng cyber attack sa ilang Philippine government websites ng Chinese hackers. Ayon kay mga boses ng mga dati at kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas, nilikha ang page na ito sa isang social media platform sa layuning makapagbigay ng edukasyon at kamalayan sa publiko tungkol sa AI sa pamamagitan ng humor o parody. Gayunman, nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT na posibleng gamitin ng masasamang loob ang AI-generated voice at deepfake sa pagpapakalat ng fake news at disinformation. Mas advanced lang po ngayon yung cognitive warfare because they can mimic actual personalities. This is the use of fake news or disinformation in order to shape the people's opinion. There are news reporters na nag-endorse daw po ng isang produkto gamit po ang kaniyang video, pati yung kaniyang audio recording, dinab dun sa video niya, to make it look like that she is endorsing a particular product where in fact she did not. Pinangangambahan din ng lalo pang paglalan ganitong fake news at disinformation habang papalapit ang 2025 midterm elections. At anila, posibleng hindi nila matugunan ang pagdagsa ng request upang alisin ang AI-generated false statements at false news. We believe that, especially with the upcoming elections, this particular threat might increase, and it might be, depending on the volume, we might be unable to cope with the volume of the expected influx of requests to take down AI-generated false statements and false news. Kaalinsabay naman ito umapela ang cybersecurity analyst na si Art Samaniego sa mga kongresista na magpasa na ng batas kaugnay ng deepfakes. Ginawa nito ang pahayag sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng cyber attack sa ilang Philippine government websites ng Chinese hackers. Ayon kay Samaniego, napansin niyang wala pang batas laban sa deepfakes lalo na at papalapit na ang 2025 midterm elections. Naobserbahan ko po wala pa tayong batas laban sa deepfakes. Malapit na po mag-eleksyon, dapat gumawa tayo ng batas tungkol dito para mapagbawalan o ma-regulate ang paggamit ng AI. Sa kasalukuyan, nakabinbin sa Kamara ang House Bill No. 9425 na nagpapaliwanag kung ano ba ang deepfake at ang mga parusang ipapataw sa mga sangkot sa paggawa ng mapanganib na deepfakes. Tumutukoy ang deepfake sa paggamit ng artificial intelligence o AI upang i-manipulate ang mga larawan, videos at tunog. Hinihikayat naman ng DICT ang mga biktima ng deepfakes na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan, partikular na sa Cybercrime Investigation and Coordinating Council upang maalis ang online material. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Patuloy sa pagtaas ang kaso ng online scamming at identity theft sa bansa batay sa datos ng PNP. Kaya naman ang Philippine National Police plano nang maglagay ng cybersecurity desk sa mga police station para mapalakas ang kanilang cyber patrolling. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Alarming in the sense, ma'am, na talagang hindi tayo nasisiro everyday. May mga nare-receive po tayong reports na kaya nga tinitignan natin na maliban doon sa 8 focus crimes natin na tinatawag na crimes against persons and crimes against property, ay talagang tinututukan natin yung pagmamonitor dito sa cybercrime. Naaalarma na ang Philippine National Police sa patuloy na pagtaas ng cybercrime gaya ng online scam at identity theft sa bansa. Base kasi sa datos ng PNP, nakapagtala sila ng 3,421 na kaso ng online scam noong 2021. Umakyat ito sa 7,208 noong 2022. Mayroong 14,030 noong 2023 at mayroon ng 1,044 nitong January 2024. Sa identity theft naman, mayroong 1,224 noong 2021, 1,950 noong 2022, 2,804 naman noong 2023 at mayroon ng 237 nitong buwan ng Enero. Kaya naman ang PNP palalakasin ang paglaban sa cybercrime sa pamamagitan ng paglalagay ng mga cybersecurity desk sa mga istasyon ng pulisya. Yes, ma'am. In compliance po doon po sa instruction po ng ating presidente na tutukan po itong increasing cases po ng cyber-related crimes ay maglalagay na po tayo sa ating mga police station ng tinatawag po nating cyber security desk na ito po ay imaman po ng 2 investigators po natin. Patuloy din aniya ang training ng mga pulis na siyang tututok sa cyber patrolling at investigasyon ng cybercrimes. We need to capacitate muna yung ating mga investigador and of course, kailangan din po natin i-upgrade at itono yung ating mga ICTs to make sure na responsive po sila doon sa mga latest cyber-related crimes po na nare-record po natin from the police station to provincial up to the regional level po. Sa ngayon, nasa 52 pa lamang aniyang cyber investigator ang nakapagtapos ng training mula sa Police Regional Office 4A. Gayunman, aminado din ng opisyal na limitado ang solusyon na magagawa ng mga police investigator sa mga police station. Yung ating mga police station po ay hindi naman po sila talaga ang magre-request po doon sa mga internet service provider. So kailangan pa rin talaga nila, ma'am, yung tulong po ng ating regional anti-cybercrime unit kapag kailangan na po itong i-identify kung yung specific numbers na ginamit, ano po yung specific social media platform na ginamit, and even yung mga money trail. So pagkaganyan po kasi, ma'am, kailangan nating dumaan sa mga korte para mag-apply po tayo ng search warrant to seize, examine, and confiscate po yung mga digital data po na ito. Matatandaang noong mga nakaraang araw, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa PNP na palakasin ang paglaban nila sa mga krimen na gamit ang internet o cyberspace. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Department of Transportation na walang nilalabag na probisyon ng saligang batas ang pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ng pamahalaan. Kaninang umaga nagsampa ng kaso sa Office of the Ombudsman ang grupong Manibela laban sa mga opisyal ng gobyerno na pangunahing nagpapatupad ng PUVMP dahil sa umano'y katiwalian at paglabag sa konstitusyon ng bansa. Ito ang balita ni JP Nunez. Marami labag sa konstitusyon ang DOTR, LTFRB, OTC at lahat ng nagpapatupad ng programa na to. Naniniwala ang transport group na Manibela na maraming nilabag na mga probisyon ng saligang batas ang naging implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Kanina, formal na naghain ng reklamo ang chairman ng grupo na si Mar Valbuena sa Office of the Ombudsman laban sa mga opisyal ng gobyerno na pangunahing nagpapatupad ng PUVMP.
Pangunahin dito si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, Office of the Transportation Cooperatives Chairman Andy Ortega, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chofilo Guadis III at mga board members ng LTFRB at si Solicitor General Menardo Guevara. Batay sa dokumentong isinumite ng Manibela sa Ombudsman, wala umanong naging konsultasyon ang Memorandum Circular na inilabas ng LTFRB noong December 14, 2023 na nagtatakda ng deadline ng consolidation kung saan mare-revoke ang prangkisa ng mga operator na hindi aabot sa deadline na December 31. Nalabag din umano ng mga opisyal ang Section 1, Article 3 ng Konstitusyon dahil inalisan ng hanapbuhay ang mga operator at driver ng tradisyonal na jeep. Yung pag-revoke sa aming prangkisa na hindi dumaan sa due process, paglabag talaga ito sa karapatan natin. Inireklamo din ang mga transport official ng graft and corruption, paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards ng isang government official, grave threats at grave coercion. Isinama sa mga sinampahan ng reklamo si Solicitor General Guevara dahil imbes na pasunurin umano ang mga opisyal ng gobyerno sa konstitusyon ay ipinagtanggol pa nito ang mga respondents. Hiling ng Manibela sa Ombudsman na suspindihin ang mga inireklamo nilang opisyal ng gobyerno upang hindi maapektuhan ang pagdinig sa kaso. Samantala, nanindigan ang DOTR na walang nilalabag sa konstitusyon ang pagpapatupad ng PUVMP. Sa ngayon, wala pa umanong nakararating sa kanilang kopya ng reklamo ng Manibela. Oras na dumating ito ay agad namang sasagot ang DOTR sa mga reklamong ibinabato laban sa kanila. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagpapaliwanag ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista si Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza kaugnay ng umano'y korupsyon na ibinibintang laban dito. Sa opisyal na pahayag ng kalihim, sinabi nito na pinagsusumiti niya ng paliwanag at komento si LTO Chief Mendoza para sa tamang paghatol o rekomendasyon na ibibigay sa Pangulo. Kaugnay ito ng open letter na inilabas ng Coalition of Good Governance kung saan sinasabi ng grupo na patuloy umanong pinahihintulutan ni ASEC Mendoza ang paniningil ng computer fee sa transaksyon sa LTO gayong hindi naman na ito kailangan. Ilan pa sa mga reklamong nagawa umano ng opisyal ang betrayal of public trust, grave abuse of authority, loss of trust and confidence at acts of prejudicial to the public at iba pang mga paglabag. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa base sa latest report ng Philippine Statistics Authority. Sa datos ng PSA, bumaba sa 1.6 milyon ng mga Pilipinong walang trabaho noong December 2023. Mas kakaunti ito kumpara sa 1.83 milyon na unemployment noong Nobyembre ng nakaraang taon. Dahil dito, bumagsak sa 3.1% ang unemployment rate noong December 2023 na mas mababa kumpara sa 4.3% na naitala sa kaparehong panahon noong 2022. Welcome naman para sa National Economic Development Authority o NEDA ang pagbaba ng unemployment sa bansa na anilay indikasyon lamang ng patuloy na masiglang paglago ng ekonomiya ng bansa. Aminado ang Kamara na wala pa itong backup plan kung hindi agad may papasa sa Senado ang resolution of both houses number 6 na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Samantala, hindi naman pabor ang mga kongresista na isabay sa 2025 midterm elections ang plebisito para sa charter change. Ito ang balita ni Rosa Licos. The March timeline was not imposed by Congress. It was stated in one of the press cons of Senate President Mig Zubiri na matatapos nila by first quarter. Although, of course, Senator Angara gave a different timetable because right now, hindi pa ito napag-uusapan ng leadership ng Kongreso. So, I think it's one of the
topics that we will have to discuss. No? Aminado ang mga kongresista na wala pa silang napag-uusapan kung ano ang susunod na hakbang sakaling mabinbin sa Senado ang resolution of both houses number 6 na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Unang napaulat ang March 2024 target na maipasa ito sa Senado, subalit iginiit ni Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi sila nagpapatali sa deadline. Batay naman kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, kung hindi pa rin uusad ang RBH number 6 sa Senado, isa sa posibleng maikonsidera ang People's Initiative Campaign. If this will not happen, I think ongoing pa rin naman yung People's Initiative. No? It's just suspended for the meantime by the COMELEC. So, I don't know, maybe one of the backup plan would be to consider the People's Initiative. Samantala, kung ang mga kongresista naman ang tatanungin, hindi sila pabor na maisabay ang plebisito para sa charter change sa 2025 midterm elections. Anila, dapat nakatuon lamang ang pansin ng publiko sa pag-iisip kaugnay ng pag-amyenda sa ligang batas. Hindi ito ordinaryong batas lamang na ipapasa ng Kongreso. So dapat dito ay may focus, no, dun sa usapin. Huwag nang haluan ng iba. Muli namang nanawagan ng mga kongresista ng interparliamentary courtesy. Ito ay matapos questionin ni Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva ang hamon ni House Majority Floor Leader Jose Manuel Dalipe sa mga senador na isa publiko ang tunay nilang posisyon sa Chacha. With respect doon sa opinion ni... Sino nga ulit yun? Sino ba yung quota? Ano? Sino nagsabi? The majority leader of the Senate, Senator. Sino yun? Thank you, sir. I mean, look, it was the majority leader of Congress who they know each other. So, let's not, this is why kami sa Congress, gusto namin i-elevate yung discussion. Pag-usapan natin yung merits nung amendments. So I would like to remind the good majority leader of the Senate na wala naman tayong name calling at pagmamaliit. Marami na nga nasaktan dun sa mga sinabi mo nung nakaraang linggo. Dadagdagan mo pa. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumepensa ang ilang senador sa hamon ng isang kongresista na ihayag na nila ang kanilang posisyon patungkol sa charter change. Giit ng mga senador, dapat munang konsultahin ang mga eksperto sa saligang batas at malalaman din naman ang kanilang posisyon kapag nagbotohan na sa plenaryo. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Respetuhin niyo naman yung senador kung ano yung magiging posisyon niya tungkol dito. Kakaumpisa pa lang, tapos sasabihin mo na tatanungin mo, are you in favor or not? Ito ang sagot ni Senator Christopher Bongo sa hamon ni House Majority Leader Zamboanga 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe sa mga senador na ihayag sa publiko ang kanilang tunay na posisyon sa charter change o Chacha. Para sa senador, magiging bias na umano ang pagdinig sa economic Chacha kung magpapahayag na ngayon ng sentimiento ang mga senador. Sinimulan na noong Lunes ng subcommittee ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes ang pagdinig sa resolution of both houses number 6 na layong amyendahan ng ilang probisyon sa saligang batas na may kinalaman sa ekonomiya. Alam mo, ongoing yung public hearing. Bakit mo naman obligahin yung senador na magsalita? So magiging bias na po yung magiging deliberation pag sinabi mo na. Remember, we are only 24 here. So kung magsasalita na yung pito dyan, wala, tapos ng usapan.
Ganito rin ang sentimiento ni Senator Sonny Angara na siyang nangunguna sa pagdinig. Tanong niya, paano sila maglalatag ng posisyon gayong kakaumpisa pa lang ng pagdinig kung saan pakikinggan ng mga eksperto. Punto ng mambabatas, ganoon naman talaga sa pagbalangkas ng batas kung saan dapat munang makinig at magdebate bago bumoto sa isang panukala. Kaya hindi basta-basta magdedesisyon ang mga senador, lalo na saligang batas ang pinag-uusapan. Giit pa ni Senator Angara, mag-iisip at makikinig muna ang mga senador, kaya sanaan niya ganoon din sa Kamara. Si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, tinawag na pointless ang hamon dahil dadating din naman anya ang panahon na pagbobotohan ng mga senador ang resolusyon. Ngayon anyang nasa punto sila ng pakikinig sa mga eksperto. Dapat hayaang magkaroon ng open mind ang mga senador sa issue dahil kung hindi, ano pa anya ang saysay ng ginagawa nilang konsultasyon. Maikli naman ang tugon ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa hamon ni Representative Dalipe. Sa gitna ng bangayan ng dalawang kapulungan ng Kongreso, naniniwalang ilang senador na dapat ang magkaroon ng dialogo sa pagitan ng liderato ng Senado at Kamara para matapos na ang sagutan sa issue ng Chacha. Para kay dating Senate President Franklin Drilon, walang hindi pagkakaunawaan ang hindi mareresolba ng isang sinserong dialogo sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Maaari rin anyang mamagitan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Senado at Kamara. Tingin din ni dating Senate President Tito Soto, tanging ang Pangulo ang makakapagpatigil sa bangayan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero ang presidential sister na si Senator Amy Marcos, duda kung may magagawa pa ang Pangulo. Sa palagay ko, siya na nga nag-mediate early in January, yung kauna-unahan Resolution 6, hindi naman tinupad, kaya bigo ang Senado. May pag-asa pa ba? Kasi nakailang meeting na, hindi naman sila tumutupad sa usapan. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng sa susunod na linggo na itutuloy ng Senado ang investigasyon sa kontrobersyal na People's Initiative. Ayon kay Senator Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, nakaschedule na sa February 13 ang ikatlong pagdinig. Isa sa inaasahan ng senadora na dumalo sa pagdinig ang isang attorney Anthony Abad na siyang nakapangalan sa signature forms na unang kumalat sa mga bara-barangay. Nais din ng senadora na ipaliwanag ng grupong People's Initiative for Reform and Modernization Action o PIRMA ang breakdown ng 55 million pesos na ginastos para sa pro-charter chains TV advertisement na EDSA Puwera. Muling sinabi ni dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque na may natanggap siyang impormasyon na malapit nang ilabas ang warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring galing sa lokal na korte. Samantala, ayon naman sa Office of the Solicitor General, wala silang impormasyon hinggil sa umano'y pagpapaaresto ng International Criminal Court o ICC sa dating presidente. Ito ang balita ni Dante Amento. Yung pag-aresto na lokal, meron din po akong multiple sources na kapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado paano at kung paano masaserve sa kanya. Inihayag ni dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque kagabi na bukod sa umano'y posibleng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC, nakatanggap siya ng impormasyon na posibleng maglabas din ng warrant of arrest ang lokal o korte dito sa Pilipinas laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paniwala nito na baka sasampahan ng kasong sedition ang dating presidente dahil sa pahayag nitong hihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Pinatunayan na rin anya ito ng sinabi ng mga dating miyembro mismo ng gabinete ng dating Pangulo. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Ano ibig sabihin yan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ang territorial integrity ng Pilipinas. Abay baka kasuhan nila ang dating presidente ng sedition. Pero naniniwala si Roque na maaaring questionin kung aarestuhin si former PRRD dahil sa sedition dahil wala pa naman umanong nangyaring preliminary investigation. Unless gagamitin nila yung sinabi niya sa television and they will accept that as evidence of being caught in the act na nagkakaroon ng sedition dahil na-broadcast yun. Posible, pero pwedeng questionin. Pero pwede bang mag-issue ng warrant of arrest? Anything is possible.
Samantala ayon naman kay Solicitor General Minardo Guevara, wala silang impormasyon sa umano'y paglalabas ng arrest warrant o ipapaaresto anumang oras ng ICC ang dating Pangulo. Kailangan anyang ipagbigay alam at humiling ng kooperasyon ang ICC sa Pilipinas hinggil sa pagsisilbi ng prosesong legal tulad ng arrest warrant. Sang-ayon naman si Attorney Cristina Conte, Assisting Counsel ng ICC at abogado ng mga biktima ng umano'y Duterte War on Drugs na kailangan ng kooperasyon ng Pilipinas lalo na ng Pangulo para hulihin ang respondent. Pero wala rin anya silang impormasyon kaugnay sa warrant of arrest. Sa gobyerno dadaan yung warrant of arrest. Pero kung sa akin, we have no information that this warrant has been issued. Kung i-announce man yan ng ICC, papatawag yan at isasama kami, inaasahan namin na nagpa-participate kami dun sa investigation, may imbitahan kami dun sa announcement niyan. Si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ay sinabing makipagtulungan na lang ang dating Pangulo kapag ipapaaresto siya ng ICC. Well, he should cooperate because if you don't show up there, then your voice is not heard. Muli namang binigyang diin ni Attorney Roque na abogado rin ng dating presidente na hindi kailanman makikipagtulungan o magpapahuli si former PRRD sa mga dayuhan. Dantiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi aarestuhin ng Philippine National Police si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling mayroon na itong warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, hindi kinikilala ng pambansang pulisya ang jurisdiction ng ICC dahil may sarili namang judicial system ang bansa. Ito ang balita ni Leia Ilagan. They could issue a warrant of arrest to anyone, but yung enforcement is another thing. Yes, because there is already a question of jurisdiction kasi nga ito ay sa tingin natin ay panghihimasok sa sovereignty ng ating bansa. Hindi pa rin makikipagtulungan ang Philippine National Police sa International Criminal Court. Sa katunayan, wala silang plano na isilbi ang warrant of arrest na maaaring ilabas ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, mayroong sariling judicial system ang bansa at gumagana naman ito. Sa katunayan, marami na ani ang mga pulis ang naparusahan kaugnay sa pagkakasangkot sa iligal na droga. May mga na kasuhan, may mga na-convict na po na mga miyembro po ng Philippine National Police at consistent naman po tayo sa stand natin na kapag kami mga nakakasuhan pong police ay we are giving our full cooperation in terms of investigation and submission po ng mga necessary documents including yung pag-submit po sa jurisdiction po ng korte ng mga police po nating nakakasuhan. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na malinaw na rin ang naging posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng ICC. Nagsalita na rin po yung ating DOJ, yung ating presidente mismo na we question nga yung jurisdiction sa atin ng ICC kasi umalis na nga po tayo sa kanila. So for all intents and purposes, wala na pong jurisdiction sa atin ng ICC. Gayunman, sinabi din ni Colonel Fajardo na wala pa silang impormasyon kaugnay sa sinasabing nakaumang na pag-aresto sa dating Pangulo. Matatanda ang sinabi ni Attorney Harry Roque na si dating Pangulong Rodrigo Duterte mismo ang nagsabi sa kanya base sa mga nakalap nitong intelligence report na anumang oras ay ipaa-aresto siya ng ICC. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na bago para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bali-balita na posible siyang ipaaresto ng International Criminal Court. Ayon kay Senator Christopher Bongo na kilalang malapit sa dating Pangulo, walang nagbago sa pagkilos si Duterte at nananatili pa rin anyang haka-haka ang umano'y paglalabas ng arrest warrant. Naniniwala rin anya ang dating Pangulo na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na anya ang nagsabing hindi makikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa international body. Wala naman pong pinagbago sa kanyang attitude o sa kanya. Kung papasok ka rito, arestuhin mo yung
former president sa Davao without cooperation, without coordination. May pagulo yun. Paparesto ba naman yun si President? Hindi mapaparesto yun, ah. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondent sa ihahatid sa atin ni Jack De Ocampo live mula sa Chester, United Kingdom. Jack, mainit pa rin ang usapin kaugnay sa medical condition ni King Charles III at ngayong pinayuhan siya ng mga doktor na pansamantala munang magpahinga sa kanyang mga official duties bilang hari. Sino pa maaaring humalili sa kanyang trabaho? Yes, magandang araw si John Monica. No? This is not the first time naman kasi na may ganitong klaseng nangyari sa ating United Kingdom monarch family. So, in the past, dahil sa mga nangyari niyan, nag-set out ng batas yung Regency Act of 1937 which address yung apat na possible na scenario. Una, kapag ang monarch ay, next na monarch ay wala pang 18 years old. Pangalawa, kapag permanently incapacitated yung reigning monarch. At pangatlo, kapag yung monarch naman ay temporarily incapacitated. At pang-apat, kapag halimbawa nasa ibang bansa ang reigning monarch. For the first two scenarios, maaaring mag-assign ng regent ang ang United Kingdom, no? Doon sa pangalawang scenario naman, which is yung posibleng mangyari ngayon, ay yung pag-a-assign ng councilors of state o na yung tinatawag natin na constitutional deputies. Kung maaalala natin nung panahon ni Queen Elizabeth, kapag tuwing siya ay nagpupunta sa ibang bansa, ang kanyang humahalili sa kanya ay si Queen Mother o kaya naman ang kanyang kapatid na si Princess Margaret. So, ayun yung mga maaaring maging senaryo, Monica. Alright, Jack. Sige na, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Posibleng naranasan na ng mundo ang 1.5 degrees Celsius na pag-init ng temperatura kumpara noong pre-industrial period. Itinuturo ng isang Australian-led team of scientists ang rare sea sponges bilang basihan ng kanilang pahayag. Ito ang balita ni Danny Delieva. Nabuo ang Paris Agreement 2015 sa ginanap na United Nations Climate Change Conference o COP21 noong December 12, 2015. Pangunahing layunin nito na pigilan na umabot sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng average global temperature mula sa pre-industrial levels at piliting hanggang 1.5 degrees Celsius lamang ang itaas ng temperatura. Ayon sa United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC, kapag umabot ng 1.5 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura ng mundo, mangangahulugan ito na ang malulubhang epekto ng climate change kasama na ang tagtuyot, heat waves at malakas na pag-ulan. Subalit, malaki ang posibilidad na nalampasan na ng mundo ang 1.5 degrees Celsius threshold sa pagitan ng taong 2010 hanggang 2012. Ayon sa grupo ng mga siyentipiko sa pangunguna ni Professor Malcolm McCulloch, Coral Reefs Researcher sa University of Western Australia o UWA. Paniwala rin ang grupo na sa kasalukuyan ay 1.7 o 1.8 degrees Celsius na ang itinaas ng global temperature mula noong pre-industrial period. Ginamit ng grupo sa pag-aaral ang sclerosponges na matatagpuan sa Caribbean Sea. Tinawag na perfect ocean thermometer ni Professor McCulloch ang sponge species na nagtatala ng chemical changes sa calcium carbonate skeleton nito at nagsisilbing natural na talaan ng ocean temperatures. Tinatayang bumabalik sa 1700s ang daladalang tala ng ocean temperatures ng sponges kumpara sa baseline ng IPCC na nagsimula lamang noong mid-1800s. Binigyang diin naman ni Professor McCulloch na ipinakikita lamang ng pag-aaral ang mahigpit na pangangailangang pababain ang emissions, lalo na at paikli ng paikli ang panahon. Danny Delieva, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sa isinagawang pag-aaral ng Seoul Unification Ministry, lumabas na lumiliit umano ang ibinigay na rasyong pagkain ng North Korea. Batay ito sa mga panayam sa libu-libong North Korean defectors o mga umalis sa North Korea at nanirahan sa ibang bansa. Ito ang balita ni Axis Salem. Ipinakita ng isang pag-aaral na inilabas ng Unification Ministry ng Seoul na mayoriya ng mga nag-resettle na defectors sa South Korea sa nakalipas na dekada ay hindi umano nakatanggap ng mga rasyon mula sa gobyerno ng North Korea. Kinakailangan din umano ng mga ito na umasa sa isang informal market upang mabuhay. Batay ito sa mga panayam sa mahigit 1,300 defectors sa pagitan ng taong 2013 at 2022 na nakapaloob sa 280 pahinang report na inilabas ng Ministeryo noong Martes, February 6, hinggil sa sitwasyong pang-ekonomiya at panglipunan ng Lahore. Taong 2010 nang simulan ng Unification Ministry ng Seoul ang mga survey, subalit ito ang unang pagkakataon na inilabas ang mga resulta sa publiko. Mahigit 72% ng defectors na dumating sa bansa sa pagitan ng 2016 at 2020 ay nagsabing hindi sila nakatanggap ng mga rasyong pagkain sa gobyerno ng North Korea kumpara sa 62% ng mga dumating bago ang taong 2000. Nakaharap na ang isolated state sa lubhang kakulangan sa pagkain sa mga nakalipas na dekada, kabilang ang mga malawakang kagutom noong 1990s na kadalasang pinalalala pa ng mga natural na kalamidad. Bukod pa rito, itatawan din ang ekonomiya ng North Korea ng international sanctions at bumagsak rin ang kalakalan sa hanggang nito sa panahon ng pandemic COVID-19. Axis Salam, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi kinatigan ng United States Federal Appeals Court ang depensa ni dating US President Donald Trump na mayroon siyang immunity bilang Pangulo kahit hindi siya maaaring makasuhan sa mga naganap na election interference noong 2020. Ayon naman sa dating Pangulo, mapanganib ang magiging epekto ng naging desisyon ng Korte. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. Walang immunity. Ito ang hatol ng 3 judge panel ng US Federal Appeals Court sa tanong kung maaari bang kasuhan at litisin si dating US President Donald Trump hinggil sa kasong planong pag-overturn o pagpapawalang bisa ng resulta ng 2020 elections. Ikinakatwiran kasi ni Trump na meron siyang immunity sa kaso dahil ginawa niya ito nung siya pa ang nakaupong Pangulo. Pero ayon sa US Appeals Court, walang otoridad at kapangyarihan si Trump upang baliwalain ang federal criminal law at maaari siyang panagutin sa korte dahil dito. Agad namang kinundinan ng dating Pangulo ang naging desisyon ng korte. Sa post sa kanyang page sa Truth Social, sinabi nito na matatakot ng kumilos ang sinumang Pangulo dahil sa posibleng ganti ng kalabang partido pagbaba nito sa pwesto. Aniya magiging korap ang US election system dahil dito. Inaasahan namang aapila ang kampo ni Trump sa Supreme Court ayon sa kanyang mga abogado. Bukod dito, kinakarap din niya ngayon ang 4 pang federal charges. 3 dito ay conspiracy at 1 ay obstruction. Sa gitna ito ng pagdaraos ng Republican primary election kung saan inaasahan si Trump ang magiging standard bearer muli ng partido at haharap kay incumbent President Joe Biden sa presidential election sa Nobyembre. Rayjan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balitang mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Pinoproseso na ang nasa 700 cheque na pambayad sa mga OFW na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia noong taong 2015 at 2016 nang magdeklara ng bankruptcy ang isang construction firm. Kagabi, inanunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsimula ang pag-release ng kompensasyon. Magtutungo rin ng Saudi ang ilang opisyal ng Department of Migrant Workers upang iproseso ang claims sa mahigit 9,000 pang OFWs. Ito ang balita ni Ryan Lacanlane. Around 700 checks still awaiting clearance at this stage. And of course, as I mentioned, there are still many who are yet to receive the checks, and we are again helping them along these lines and coordinating with the Saudi side along these lines.
Inaasahan ngayong Pebrero ay matatanggap na rin ng nasa 700 pang claimants ang kanilang cheque pagkatapos ng isinasagawang clearance ng Overseas Filipino Bank at Land Bank. Kasunod ito ng anunsyo kagabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsimula na ang payout sa 843 na claimant. Ayon sa Department of Migrant Workers, mula sa 45 hanggang 60 days na proseso na clearance ng cheque, napaikli ito sa 1 buwan. So we're hoping that in the coming days and weeks within February, maikling buwan lang naman ang Pebrero, ay maayos itong 700 checks that we're still awaiting proper clearance. Nasa 691,453,000 pesos ang kabuuang natanggap ng 843 na unang batch. Sinabi ng DMW na nasa 10,554 ang nasa listahan ng mga OFW na pinasa nila sa Saudi Ministry of Labor. Ito ay ang mga OFW na may ikama o residence permit na nawala ng trabaho noong 2015 at 2016 sa Saudi dahil sa pagkabangkarote ng isang construction firm. Nasa mahigit 7,000 pa ang nag-aantay ng kompensasyon. Ayon sa DMW, sa susunod na linggo ay magkakaroon ng multilateral conference sa Dubai at makikipag-usap ang pamunuan ng DMW sa Saudi delegation ukol dito. I also plan to make that visit to Saudi after the Dubai conference to follow through with the rest of the 9,000. Sa ngayon, maganda ang bilateral labor relation ng Saudi at Pilipinas at mayroon itong maayos na komunikasyon. Sa katunayan, sa sideline ng 2022 Asia-Pacific Economic Cooperation, ipinangako ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman ang 2 bilyong riyals na kompensasyon para sa mga OFW. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Target ng Commission on Elections sa COMELEC na muling masimulan ang pamamahagi ng voters ID para sa mga rehistradong botante. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tatalakayin pa nila ito sa unbanked session at posibleng bago matapos ng taon ay masisimulan na ito. Pero uunahin anya nila bigyan ang ating mga kababayan na nasa ibang bansa o ang overseas Filipinos. Makatutulong ito sa kanila dahil isang valid ID ang voters ID. Gusto natin mapasimulan sana sa mga overseas Filipinos natin muna. Kasi mas kailangan nila na merong ID. Yung kasi national ID, alam naman natin sa sobrang dami, hindi ka agad nakakatanggap lang tayo ng mga resibo muna. Aabot sa mahigit 25 million pesos na halaga ng umano'y smuggled na sigarilyo at marine equipment ang nasabat ng pamahalaan sa magkakasunod na joint operation sa Mindanao. Ayon sa Bureau of Customs, nakumpiska ang 22,700 reams ng pinaghinalaang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit 17 million pesos sa Sultan Kudarat noong December 3, 2023. Gayun din ang isang motorized boat na may pangalang MB Queen Johara na nagkakahalaga ng 500,000 pesos. Isa pang joint operation ang isinagawa ng BOC noong January 6 sa Sultan Kudarat kung saan nakumpiska ang 14,000 reams ng iba't ibang uri ng sigarilyo na tinatayang nasa 7 million pesos at isa pang motorized boat na may markang MB Al-Amana na may halaga na 700,000 pesos. Dito namang January 10 ay nakumpiska ng customs officials ang 215 reams ng suspected smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng 107,000 pesos. Ang mga sangkot na mga individual ay sumailalim na sa inquest proceedings. Naghayag ng pagtutol ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa panukalang paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ngunit ayon kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, isa itong magandang pahiwatig dahil nangangahulugan itong may pakialam ang pamahalaan sa kanilang isinusulong. Dagdag pa niya na hindi naman din nila ito minamadali. Ito ang balita ni Jed Neresina. Wala kaming masasabing timeline dahil nga ayaw nating i-shortcut ito eh.
Gusto ko magkakaroon ng konsultasyon, no, sa mga tao. Hindi minamadali. Ito ang sinabi ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez tungkol sa isinusulong nilang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ayon sa kanya, kailangan itong pag-usapang mabuti dahil magandang magkaroon muna ng parehong pagtingin ng dalawang panig at isantabi muna ang pagkakaiba ng bawat grupo. Kailangan aniyang magkaisa tungo sa iisang layunin upang maiayos ang usapang ito. Aniya kailangan ding malaman ang saloobin ng publiko tungkol sa usaping ito. Nalalaman natin yan sa mga tao dito sa Mindanao. Kasi hindi naman ako lang yung magdidesisyon. Kung iuurong yung kilusan o hindi. Kaugnay nito, naniniwala pa rin si Alvarez na marami pa silang kasama na nagtutulak ng mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Lalo at wala na silang nakitang pag-asa na manatili ang Mindanao sa Pilipinas dahil lagi na lang aniya itong naisasantabi pagdating sa national priority. Kaya hiling nila ang kalayaan upang mas makapag-focus sila sa pagpapaunlad ng Mindanao. To be honest, yung grupo namin nung araw, yung One People Mindanao, hanggang ngayon ay buhay pa naman yun. At ganun pa rin yung nasa damdamin nila. Sinabi niya rin na may mga kaibigan siyang politiko sa Mindanao na lumalapit at nagpapahayag ng suporta tungkol dito. Marami rin akong kaibigan sa iba't ibang areas ng Mindanao, iba't ibang provinces. Nakakatanggap ako ng communications from them na, brother, isama mo kami dyan. Ngayon, nais ni Congressman Pantaleon Alvarez na malaman sa publiko kung ano rin ang kanilang gustong mangyari, kung maging autonomy gaya ng BARM o tuluyan ng humiwalay at magtatag ng isang hiwalay na bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 6 na ang kumpirmadong nasawi habang 31 ang sugatan sa nangyaring landslide sa Maco, Davao de Oro kagabi. Pero marami pa ang pinaniniwala ang natabunan ng hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhukay. Ito ang balita ni Lucilio Ren. Bagaman bahagyan ng bumuti ang panahon sa Davao Region, panibagong pagguho na naman ng lupa ang naitala sa probinsya ng Davao de Oro. Sa drone shot na ito, makikita ang lawak ng landslide na nangyari sa Zone 1 Barangay Masaramaco, pasado alas 7 ng gabi nitong Martes, February 6. 2 bus na may mga sakay na empleyado ng isang mining company ang natabunan. Sinasabing may isa ring jeep, ilang mga estruktura at mga residente ang nadaganan ng gumuhong lupa. Sa videong kuha ng isang netizen, makikitang nagkukumahog sa paghuhukay ang mga rumeresponde sa lalaking ito na nanghihina at sugatan matapos matabunan. Sa tala ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO ng Maco, as of 2 p.m., umabot na sa 6 ang mga nasawi. Kabilang sa mga ito ang 3 magkakapatid na mga bata. 31 naman ang sugatan, kung saan 3 ang nasa critical na kondisyon. Nagtulong-tulong na ang iba't ibang rescue groups ng pamahalaan at pribadong sektor upang mapabilis ang search and rescue operation. Pero sa tindi ng pinsala at dahil sa malambot na lupa, pahirapan ang paghuhukay. Dahil sa landslide, sa pilitang pinalika sa mas ligtas na lugar ang mga taga-barangay Masara. Gayon din ang mga kalapit na barangay Mainit, Tagbaros, Elizalde at Panibasan. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 700 pamilya ang lumikas. Sinuspende rin muna ngayong araw ang klase sa lahat ng mga paaralan sa bayan ng Maco. Lucilio Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Personal na inalam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon ng mga binahang lugar sa Mindanao, partikular sa Davao Region. May iniatas na si Pangulong Marcos sa mga kinauukulang ahensya upang matiyak na mabibigyan ng tulong ang mga naapektuhan ng mga pagbaha. Ito ang balita ni Nel Maribohok live. Nel, ano ang tulong na ibinigay ng national government at ano-ano ang mga utos ng Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan? Yes, Monica, inaprubahan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng 265 million pesos
na pondo mula sa kanyang Presidential Social Fund. Bukod dito, dun sa emergency cash assistance, nauna nang inaprubahan ng Pangulo para sa mga naapektuhan ng mga pagbaha sa Davao Region. Ayon kay Pangulong Marcos, bukod sa pagkain, may mga kailangang bilhin rin ang mga biktima ng mga pagbaha. They need to buy other things na para sa kanilang household, no. So that's why the ECTs are become very important, and that's why I released the 265 million to make sure that that phase of the response is immediate at maramdaman kaagad ng tao, mayroon kaagad silang tulong. Iniutos din ng Pangulo na gawing prioridad ang pagsasaayos ng mga kalsada upang mabilis na makapasok ang tulong ng pamahalaan. Again, we will prioritize the thoroughfares, the roads that are necessary for us to be able to bring whatever relief goods are necessary, all of these water purifiers, etc. Kanina sa situational briefing, ipiniresinta ng mga local official ng Davao Region ang mga lugar na lubang naapektuhan ng pagbaha dulot ng shear line at trough ng low pressure area. One of the biggest impact that trough of low pressure area is the Davao River. Magpapatawag naman ng emergency NDRRMC Full Council meeting si Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro para pag-usapan ang mga dapat na iprioridad na tulong sa Mindanao batay na rin sa naging kautusan ni Pangulong Marcos. Ayon sa kalihim, may mga komunidad na kailangan na ring i-relocate o ilipat ang mga tahanan sa mas ligtas na lugar. Secretary Bunuan and I were talking earlier in the helicopter that the areas that were inundated and the infrastructures there should not be there anymore because they will continue to be affected by landslides and flooding. So it will also need relocation of communities. Kanina ay nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Marcos kasama ang ilang miyembro ng gabinete dito sa Mako, Davao de Oro matapos nga itong pagguho ng lupa sa lugar kahapon. At kanina inatasan rin ng Pangulo ang mga local government unit at national agencies na bigyan ng tulong itong mga kababayan natin, partikular ng shelter at iba pang mga kinakailangan nila, partikular na ng kailangang mga inuming tubig, at pinabibilis din ng Pangulo yung pagsasagawa ng assessment o yung halaga ng mga pinsala, partikular na sa infrastruktura at agrikultura. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang Pagudpud, Ilocos Norte dakong alas 12 kaninang tanghali. Base sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, naramdaman din ang mga pagyanig sa ilang lugar sa Ilocos Sur, Cagayan at Isabela. Sinasabing tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 30 kilometers. Una nang naitala sa magnitude 5.9 ng lindol, na kalaunan ay dinowngrade sa magnitude 5.4. Sa ngayon ay wala pa namang ulat kung may matinding pinsalang idinulot ang lindol. Iniutos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang pagpapalakas ng territorial defense at security sa Batanes ayon sa Naval Forces Northern Luzon. Ginawa ni Secretary Teodoro ang direktiba sa kanyang pagbisita sa Naval Detachment sa Mavulis Island at sa ginagawang Naval Forward Operating Base sa Mahatao sa Batanes kahapon. Ayon sa kalihim, ang Batanes ang tagapanguna sa pagbabantay sa northern baseline ng bansa. Kaya naman nananawagan ito ng pagdaragdag ng mga pasilidad sa Batanes Islands. Gayon din ang pagdadagdag ng pwersa ng Armed Forces of the Philippines sa Batanes. Nanawagan din ang kalihim na palakasin ng interagency cooperation ng AFP
at iba pang ahensya ng pamahalaan para protektahan ang mga mangingisda. Kasama rin sa bumisita sa lugar si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Saring serbisyong medikal ang ipinagkaloob ng Members Church of God International o MCGI para sa mga pulis at kanilang mga kaanak sa Bulacan. Isang kasunduan din ang nilagdaan ng MCGI, UNTV at Bulacan Police Provincial Office para sa pinaigting na partnership upang magsagawa ng outreach program sa lalawigan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Yung mga panahon talaga, lalo sa gabi, mga hating gabi na talagang inaatake siya nung higa. Hindi siya makahinga. Siguro kasi alam yung gagawin nun ng gabi-gabi. Tsatsaga lang kami sa mga gamot niya na naka-ready. Tsaka yung spray. Masakit para kay Police Colonel Gerald Radores ng Bulacan PNP na makita ang kanyang asawang si Annalyn na naghahabol at nahihirapang huminga sa tuwing inaatake na ito ng hika. Bata pa lang kasi hanggang mag-edad ito ng 33 ay ilang beses itong pabalik-balik sa Barangay Health Center para maibsan ang hirap sa paghinga. Ayon kay Annalyn, kapag sinusumpong siya ng ubo at hika ay hindi na ito halos makatulog. Hindi naman nila maisipang bumili ng nebulizer dahil may gamot naman itong iniinom galing sa health center. Hindi ko pa na-try na bumili ng nebulizer. Yun lang, hirap lang po talagang huminga. Lagi siyang parang may nakabara. Pag na-asthma talaga ako, nahihirapan akong magtrabaho. Kaya pag may asthma ako, napapa-absent po talaga ako. Nang mabalitaan naman ni Police Colonel Gerald Radores na may isasagawang outreach program ang Members Church of God International o MCGI at UNTV sa Camp Alejo Santos sa Malolos, Bulacan. Hindi na nito pinalagpas ang pagkakataon para humingi ng nebulizer para sa kanyang asawa. Laking tuwa niya na mismong si Kuya Daniel Rason pa ang nag-abot nito sa kanya. Papasalamat din po kasi hindi na po kami mangangamba kay Mrs. pagka inatake siya ng asthma kasi may nebulizer na kami natanggap. Personal na nebulizer kasi mahirap manghiram eh. Yung dating nanghihiram siya nag-aalangan kasi baka lalo lang lumala yung sakit niya. So napakalaking bagay po talaga yung naitulong ng MCGI. At nawa po sana, magpatuloy pa rin po ang MCGI na tumulong po sa iba. Salamat sa Diyos. Yung sayang naramdaman ko, naramdaman din nila. Tsaka malaking tulong talaga sa pamilya to, lalo na yung mga saktuhan lang sa budget, yung talagang wala silang pang-extra pambili ng sariling gamit. May mga pulis din na nabigyan naman ng wheelchair at tungkod para sa kanilang mga mahal sa buhay na may sakit. Isa na dito si Police Major Leopoldo Estorque na tumanggap ng bagong wheelchair at tungkod para sa kanyang ama. Alam niyo yung father ko po 82 years old na. So talagang ano na rin siya, yung kumbaga hirap na siya sa paglalakad. Minsan ay dahil sa may edad na rin yung father ko ay inalalayan pa po namin yan para maglakad. Kaya nga malaking tulong at meron siyang dahil sa pamagitan ng MCGI, sa pamagitan ni Kuya Daniel Rason ay isa po ako sa nabigyan ng tulong at siyempre para po sa father ko. Iba't ibang serbisyong medical din ang libreng naipagkaloob sa mga pulis at sa kanilang mga kaanak. May libreng medical, dental, optical consultations, legal services, pati libreng gupit at masahe. May libreng groceries din na maiuwi sa kanilang mga pamilya. Ito'y libre po kasi once of the lifetime lang to na kami magpatingin. Usually kasi busy kami sa lahat ng bagay eh. Sa office kami lagi kaya bihirang-bihira kaming makalabas ng bahay at makapagpatingin. Bali nagpapasalamat po kami dahil po sa kawang gawa ng MCGI po. Napakalaking tulong sa amin to. First time mangyari to kasi sa Bulacan. May nag-conduct ng medical mission na ganito na kumplito. May problema sa mata, problema sa dental, o sa optical.
physical, medical. Ako, kinuha ko lahat eh. Minsan lang kasi ito eh. Nagpapasalamat talaga yung mga tropa. Salamat sa Diyos talaga. Para naman kay Bulacan Provincial Director Relly Arnedo, kinikilala niya ang nagawang tulong sa kanila ng Members Church of God International. Anya, sa loob ng 25 taon niyang panunungkulan bilang alagad ng batas, ngayon lang anyan niya naranasan na may pribadong samahan na nagmalasakit sa kalusugan ng mga pulis. Salamat po sa ating MCGI, sa mga medical at dental and optical at saka lahat ng mga support na binibigay sa ating kapulisan ngayon. Dapat po pasalamatan natin dahil sila lang ang nakakita ng ating nararanasan na kapulisan. For 24 hours, nagseservisyo tayo. Sila po, nakita nila yung kahalagan ng ating health. Nandito sila ngayon para tignan. Kailangan tayong maging healthy dahil uuwi tayo sa pamilya natin, nagseservisyo pa tayo. Kailangan tayong malakas para pagsilbihan ang ating mga pamilya at ating mga pinagsisilbihan na Bulakenyo. Bakas naman ang kaligayahan ni Kuya Daniel Rason nang makita nito ang kanyang kababayang Bulakenyo. Ayon kay Kuya Daniel, kailangang magliwanag at ipagpatuloy ang mabuting gawa sa mga taong nangangailangan saan man tayo makarating para sa kapakinabangan lalo na ng mga taong nangangailangan. Hindi po namin kaya siguro na lahat ng mga tao sa buong mundo ay aming maabot. Subalit sa pamamagitan po ng aming pagsasakatuparan ng aming pananampalatayang itinataguyod na gumawa ng kabutihan sa lahat ng walang pagtatangi, ay maaaring maging daan ito na mabuksan ang kaisipan ng marami nating mga kapwa-tao na sa anumang pagkakataon at mayroon tayong kakayahan na sumaklolo sa mahihina, ay ating ma-realize na tayo po ay mayroong pananagutan. Ang sabi po ng Santiago 4:17, at itong lahat ay mababasa ninyo kahit ano pa ang inyong Bibliang ginagamit, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Bilang mga alagad ng batas, alam po natin mayroong commission of crime. Meron din naman po na omission ng mga dapat na sana'y ginagawa. Na kung alam natin yung mabuti at hindi natin ginagawa, ito'y nagiging kasalanan sa atin. Kaya po aming pinaniniwala ang isang obligasyon na kung kaya nating gawin ang mabuti, ang sabi po ng 3:27 ng Kawikaan, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Isang magandang opportunity po sa amin na kayo po ay aming mapagsilbihan. Samantala, isang Memorandum of Understanding din ang nilagdaan ng MCGI, UNTB at Bulacan PNP para sa mas pinaigting na pagtutulungan para sa mga susunod na outreach programs bilang bahagi ng paglilingkod sa ating mga kababayan sa Bulacan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito naman po ang mga komentaryo ng ating mga kauserong Pinoy ngayong araw po ng Miyerkules hinggil po sa cybersecurity. Sabi po ni Edgardo Balmores, yes, agree po ako dyan na magkaroon ng cybersecurity sa mga PNP headquarter. Makakatulong po yan sa mga mamamayan. Sa usapin naman ng charter change, sabi ni Sonito Vargas Channel, sang-ayon ako sa mga veteranong senador na mag-usap ng maayos sa mga senador at congressmen. Ang nangyayari, nagpapagalingan sila. Yan. Yan. Naman po tayo sa ating mga pagbati, sa ating pong mga masusugid. Masusugid, tama ba ang ano ko? Masusugid. Masusugid. Na taga-subaybay. Yan. Katulad po ni Estrella Rombano, si Jong Basanes, si Amir
Dirampatun. Salamat po. Ayun kay Kevin Salas, Jose Cañedo at Lucia Seldura. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, maaari niyo po itong muling mapanood sa aming pong mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook account at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV at rin po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Lucas 21:19 na nagsasabi, "Sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.